Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyong talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, sa umagas tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama. Dito lamang po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Agosto 21, 2023, Lunes. At tayo po ay nagpapasalamat naman dahil sa kasalukuyan ay kasama po natin ito pong si Police Executive Master Sergeant Ramesis T. Pases, Southern NCR Maritime Police Station, dito po sa ating lungsod, dito po sa Paranaque City. At sa kasalukuyan naman, siyempre sa ilalim po ng pamumuno itong ng Station Chief, si Police Captain Renet F. Lombre. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ako po si Police Executive Master Sergeant Ramesis T. Pases, SES po ng Southern NCR Maritime Police Station na nakabase sa Soler 1 Asian Avenue, Barangay Tambo, Paranaque City. Opo, sa kasalukuyan, siya po ay magbibigay ulat para sa ating mga kababayan tungkol po sa kaganapan diyan po sa kanilang EOR o Area of Responsibility. Sakop po nito ang lugar ng Las Piñas, Paranaque, Pasay, Manila, Laguna, Dibay, maging ito pong lugar ng Taguig at Muntinlupa. Ito pong tinatawag na coastal areas. Opo, na talaga naman tayo naman po ay nagpapasalamat dahil sila po talaga naman ay tuloy-tuloy ang pagbibigay pagmumonitor o kaya pagpapatrolya sa ating mga baybaying dagat, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, magandang gabi po sa inyo, dyan po sa lugar ng Cavite, Batangas, maging dito po sa lalawigan ng Quezon, ayun po ang ating mga kasama po dyan, regards ko po kayo. At ganoon din po, siyempre ito pong Ratsada News, dyan po sa Muntinlupa, maging dito po sa Express Paranaque News Media Patrol, regards ko po kayo. Ganon din po yung kasama po natin sa Unit 12, dyan po sa lugar ng Caloocan, dyan po sa panguna po ng ating kasama na si Chef, ito pong si Chef Freddy Lopez, regards ko po kayo. At ganon din po itong kasama po namin natin sa Kamanaba area. At ganon din po dito sa lugar ng Caloocan, Malabon na Butas, maging dyan po sa lugar ng Valenzuela. Magandang gabi po sa inyo. Opo, so ngayon po ay Agosto 21 na sineselebrate po natin yung pong kabayanihan na ginawa ng ating dating senador na ito pong si Benigno Aquino Senior naman, si Noynoy Aquino. At batid po natin na ang ating mga kababayan ay nagbigay po ngayon ng pugay at siyempre ngayon po ay holiday. Palakpakan po natin yan. At kanina po sa ating pagmumonitor, dito po sa kahabaan ng Dr. E. Santos Avenue, maging dito po sa lugar ng EDSA, maging dito po sa Macapagal Avenue ay talagang maluwag po yung mga kalsada. Opo, at kitang-kita po natin na talagang kapag holiday ang ating Metro Manila ay maluwag po ang mga kalsada. So yun po ang ramdam po natin na kapag holiday, so, hindi po masyado traffic, pero pagdating niyan po bukas, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at kahit Sabado, ay talaga naman na traffic at talagang napakarami po ang sasakyan dito po sa Metro Manila. Okay, so bago po tayo magpatuloy, siyempre, tatalakayan po natin yung mga kaganapan po sa Area of Responsibility ng Southern NCR Maritime Police Station naman, at batid po natin na yung pong ating mga kababayan ay maging aware kung ano po ang mga pinagbabawal, lalong-lalo na po sa usapin ng pangingisda. Mr. Chairman, bago po tayo magpatuloy, ikaw na maiksing patalastas muna yung Senro.
Opo. So, maya-maya lang po, doon po sa mga nasa online, ha, huwag niyo pong ililipat ang inyong pong dahil sa aming pagbabalik, magbibigay na po ng ulat. Ito pong si Police Executive Master Sergeant Rameses T. Pasis naman. Mark Allen Besa to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itong batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa panguna po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters, kaya po kami nagkaroon ng award ng Dawat Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Ayan. So, tayo po ay muling babalik dito lamang po sa ating programang
manibela ng masa on the go. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:33 ng gabi. Ayan, so dadako na po tayo dito po sa ating kasama ngayong gabi, sir. Good evening po sa iyo. Na ito pong si Police Executive Master Sergeant Rameses T. Pases at siya po ang kasalukuyan magbibigay ulat para sa kaganapan diyan po sa Southern NCR Maritime Police Station sa ilalim po ni Police Captain Renet F. Lombre naman, sir. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ako po si Police Executive Master Sergeant Rameses T. Pases. Andito po ang Southern NCR Maritime Police nagbabala sa mga gumagawa ng mga illegal na pangingisda at nagda-dynamite fishing sa aming AOR. Kami po ay hinuhuli po namin sila at ikinukulong. At sa mga online seller at trader ng mga endangered wildlife species ay amin pong ini-entrap at hinuhuli din po namin at ikinukulong. Opo. Sir, total kayo po ay medyo matagal-tagal na rin po bilang Maritime Police. Sa inyo pong pagkakalam, sir, sa inyo pong pag-duty o dyan po sa lugar, may mga insidente na po ba kayong nahuli? Marami na po, sir. Marami na po kaming hinuli po at na-accomplish na mga nag-illegal fishing at gumagamit ng mga dynamite sa pangingisda. Pero yung dynamite po ay medyo nawawala na po dahil doon na sila sa malayong lugar na po. Hindi na po dito sa area namin. Pero itong mga nag-online seller at trader ng wildlife, yun po ang malimit ngayon na aming hinuhuli po. At patuloy po pa rin sila ngayon. Opo, dahil talaga ito po ay labag sa batas, ano? Okay. So kung okay lang po sa inyo, sir, kumusta naman po yung pagrurundan nyo diyan po sa mga kahabaan ng Manila Bay o sa coastal areas ng ating NCR? Okay naman po, sir. Sa ngayon po ay malinis naman po ang ating Manila Bay at pag kami nagpapatrolya, wala po ang mga nag-illegal fishing. Tahimik po ang ating dagat at yung lake waters po. Opo, sa inyo pong pagkakalam, sir, yung pong inyong substation o sabihin natin, yung istasyon nyo diyan po sa lugar ng, diyan po sa Isiana City. Opo, kumusta naman po ang tao natin? Kumusta naman po yung deployment? Sa ngayon po, okay naman po ang deployment ng aming mga personnel sa pangunguna po ng aming station chief na si Police Captain Kenneth F. Lombre. Ay maayos naman po ang pamamalakad ng aming ng kanyang tauhan po. Opo, dati sir, ako po ay nakapag-cover po dyan. Yung pong ating mga kasama, mga kapulisan, lalong-lalo na po itong miyembro ng Southern NCR Maritime Police, sila po ay sumasama doon po sa paglilinis dyan po sa ating karagatan, dyan po sa lugar ng Parañaque, Las Piñas, maging sa lugar ng Pasay. Kumusta po yung activities tungkol dito? Yan po yung isang mandate po namin ng Southern NCR Maritime Police na kasama po kami sa mandamos ng Manila Bay na aming pangangalagahan at protektahan ang ating area na Manila Bay. Lagi po kami nagkakandak ng coastal clean-up kasama po ang mga local government at mga volunteers. Tuloy-tuloy po yan ang aming paglilinis po. At sana ay nananawagan po kami na suportahan niyo po kami sa aming programa po. Opo. Sir, kung okay lang po sa inyo, batid po namin na ang trabaho ninyo ay hindi madali. Opo, dahil baybayin ng dagat ang inyo pong binabantayan. Opo, kumusta naman po ang nagiging coordination o cooperation sa ating mga local executive, katulad po ng barangay, local na pamalaan, maging ang ating mga kasama sa main in uniform? Okay naman po, sir, sa mga coordination namin, sa mga counterpart namin, sa mga station, local government unit, lalong-lalo po si Mayor Olivares po ay very
active po at ang aming programa na sinusuportahan niya po yan, sir. Oh, dahil batid po natin na ang ating pamahalaang lokal naman sa panguna po ni Mayor Eric Olivares, lahat pong mga project and activities, lalong-lalo na sa usapin ng peace and order, ganun din po sa kalinisan ng ating lungsod, lalong-lalo na po yung baybaying dagat, ay talaga naman 100% ang suporta na binibigay po ng lokal na pamahalaan. Opo. Oo. So ngayon sir, tila tag-init na, no? O nung mga nakaraan, halos araw-araw yung ulan, araw-araw ang ulan. Kapag ganitong sitwasyon, opo, patid po namin na may mga kagamitan naman kayo sir sa pagronda, pero kapag tag-ulan, kumusta naman po ang nagiging sit-up? Sa ngayon po, nagkantak po kami ng water search rescue para po dun sa mga Sea Farm C at saka Laguna Lake Management Office para po maging handa po sila kapag may mga sakuna ng mga pagbabaha. At least sila pa lang ay alam na nila kung paano po mag-first responder po sa kanilang AOR habang wala pa po ang mga pulis at saka mga NDRRMO, sir. Opo. Kung okay lang sa inyo sir, sa inyo pong pagmumonitor o sa inyong pagkakaalam, may mga kababayan pa po ba tayo na naliligaw na manirahan doon sa pampang ng dagat o yung mga informal o sabihin natin na barong-barong na pansamantalang diyan po sila nakatira? Meron pa po sir kasi talaga pong wala na po siguro silang pupuntahan. So yun po ina-assist namin kapag pinapaalis po sila. Ina-assist lang po namin sila para po hindi naman po sila maaksidente po pagka inaitaboy po. Opo, so ibig sabihin, siyempre, lalong-lalo na kapag malakas ang alon o malakas ang ulan, nasa panganib sila. Kaya ang ginagawa nyo, ina-assistihan nyo po na hanggat maaari, umalis doon sa lugar. O, umalis po para pupunta po sila sa gilid, para safety po sila. Lalo po yung mga pamilya nila ay hindi po madisgrasya po sa mga bagyo po. Opo, so tama naman dahil siyempre, kailangan natin na palikasin o pansamantala silang umalis doon sa kanilang pansamantalang tinitirahan dahil ang dagat o yung daloy o yung bugso ng hindi natin kontrolado. Lalo na nung nakaraang araw na yung ulan, sobra talaga ang lakas, pagkatapos may kidlat pa. Kaya nga po sir, kaya so far po wala po namang ating casualties po dito sa area po natin dahil active po naman itong mga ating mga LGU at saka itong kapulisan po sir. Ayan, okay. So doon po sa ating mga kaibigan ang kasama po natin ito pong si Police Executive Master Sergeant Rameses T. Pases. Siya po ay taga Southern NCR Maritime Police Station at ang kanya pong station chief naman na si Police Captain Kenneth A. Plombre. Nasa kasalukuyan sila po ang nagmimintina ng peace and order maging sa kalinisan sa lugar po ng coastal areas ng Las Piñas, Parañaque, Pasay, Manila, maging dito po sa bandang south, dito po sa lugar ng Taguig, maging sa lugar ng Muntinlupa. So medyo maano po ang kanilang area of responsibility na kung saan hindi po talaga madaling trabaho po ito dahil ang kanila pong binabantayan ay karagatan. Opo, bagamat sabihin po natin na ito pong baybayin na to at lalong-lalo na po sa siyempre yung mga mangingisda, yung pagpapatupad ng mga local ordinances na dapat hindi sila lumabag. Yun nga po sir, babala po din sa ating mga taga-ibang municipalities na wag na po kayong mag-atubili na lumabag po sa mga city ordinances ng Parañaque, Taguig, Manila, Pasay, Las Piñas. Doon na lang po kayong mamalakaya sa inyong municipality para maiwasan po ninyo ang pagkahuli po dahil may multa po. Depende po yan sa city ordinance po ng syudad po. Ayan, so actually hindi ko masyado alam kung ano po ang nilalaman ng mga local ordinances sir natin o sabihin po natin yung mga maritime rules. Kapag kayo po ba sir, halimbawa, ako po ay galing sa lugar ng Cavite, halimbawa, sa lugar ng Bacoor, kapag ako po ba ay mangingisda, hindi ako pwedeng pumunta sa lugar ng Malabon?
Yun po sir, yun po yung nakasaad po doon sa City Ordinance po ng Parañaque na itong karagatan po ng ating Parañaque ay para po doon sa mga mangingisda po ng Parañaque din po. Kapag sila po ay dumayo dito at nahuli namin, meron po silang fine na 3,000 po. May violation po Opo, may talaga violation sila. po sila sa City Ordinance po ng Parañaque. Ayan, tama po. So, lilinawin po natin doon po sa ating mga kababayan na mangingisda sa usapin ng municipal pluvial domain o sakop ng munisipyo o siyudad, yung mga dagat, ay hindi talaga basta-basta pwedeng pumunta kung saan-saan. Bagos kapag ikaw po ay halimbawa dito sa Parañaque, hanggat maaari, mangisda ka doon po sa sakop ng lungsod. Opo, doon lang po. Yun po ang malinaw. Kaya madaling i-identify yung pong mga mangingisda ng lungsod. Ganon din siyempre yung mga gamit nilang bangka o kaya bisel na kailangan po talagang iparehistro ito sa City Government of Parañaque. Ganon din po sa inyo. Opo sir, kailangan pong malaman din nila at nagkakandak din naman po kami ng pulong-pulong sa kanila na may mga kanya-kanya pong jurisdiction sila at hindi po nila pwedeng i-violate po yun kasi nga may multa po yun. Opo. Sir, sa inyo pong pagkakaalam, kasi dito po sa lugar ng Metro Manila, ay mayroon po tayong tinatawag na bulungan dito po sa Parañaque. At doon po sa batay na rin po doon sa, hindi ko alam kung sino nag-issue nito, Department of Agriculture ba, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIPAR, tungkol po sa mga pinagbabawal na isda. Kung okay lang po sa inyo sir, paminsan-minsan ba, kayo po ba nadalaw dyan po sa bilihang lamang dagat, dyan po sa lugar ng Bulungan? Ano po yun sir, yung mga endangered na isda po yun, ipinagbabawal po na itinda po. May mga ano po yun sa BIPAR po. Doon po malalaman kung yan po ay kasama sa endangered at ipinagbabawal na ibenta kasi nga nawawala na po ang kanilang mga species. Tama po. So malinaw na pati po itong ating mga pati yung ating bulungan ay kasama po sa inyong area of responsibility. Opo, so palakpakan po natin. Opo, so dadako tayo dito sir sa lugar ng dito po sa lugar ng Taguig, maging dito po sa lugar ng Muntinlupa. Opo, actually ang katanungan ko sir tungkol po dito sa ating mga mangingisda o yung mga yung pong tinatawag na pisciculturists, yung mga nag-aalaga ng isda dito po sa Lubaybay, sa lugar po ng Laguna de Bay. Kung okay lang po sa inyo sir, ano po ang may development po ba kayo sa lugar? Bale po yung mga karamihan po kasi dyan sa ating Laguna Lake ay mayroon pong fish cage yan. Okay. Nag-aalaga po sila, tapos may fish cage sila. Kaya andun lang po yung isda, nakakulong po yung doon sa fish cage nila, hindi naman po yung nakakalabas. Pero doon sa labas po, yun, ang pwede pong mangisda, yung mga mangingisda natin doon. Kaso nga lang, meron din pong ordinance ang Taguig at saka yung Muntinlupa na hindi rin pwedeng dumayo yung taga-Taguig doon sa Muntinlupa at ganon din po yung Muntinlupa sa Taguig. Kasi mayroon po silang ordinance. Ordinance din. Meron pong multa yun kapag po nahuli. Tama, yun nabanggit mo ng 3,000. So mabigat-bigat din talaga. Mas mura po sir doon sa Mas mura. Muntinlupa kasi 1,000 po ang multa po. So medyo mabait-bait yung ano na Muntinlupa. Actually, tama naman dahil siyempre hindi pwedeng kung saan kayo napunta masyadong, di ba? So bahala na lang siguro kasi at saka depende siguro sir sa uri ng mangingisda at saka yung kagamitan nila, Kasi kung ang gamit mo naman ang bangka mo pang malaliman o pang malayuan, siyempre pwede po kayong pumunta doon sa sabihin po natin sir, mas yung pang doon sa medyo halimbawa mapunta sa ibang lugar para mangisda tulad ng Palawan o pwede naman depende sa kanilang permit.
Opo sir, katulad po dito sa Taguig at sa Muntinlupa po, meron po kasi dyan yung gumagamit po ng mga kaladkad at pine mesh net. Yun po ang ipinagbabawal po ng ating national law po, 10654. Pwede pong pailan namin yan ng 10654 sa ating court po. At yung mga violation po ng city ordinance nila ay yun lang po, nangisda sila sa unauthorized fishing po na dumayo sila na nagisda. Yun, ordinance lang po yun ang kanilang violation, magmumulta lang po yun sir. Opo, so tama yung nasabi mo na yung kaladkad. Yung kaladkad na yun, matindi yung kapag dumaan doon sa ilalim ng dagat, walang sinasanto, ano? Yung ba yun? Sinisira po yung mga Corals. pangitlugan po ng ating dagat po, yamang dagat. Nasisira po yung lahat. Kaya talagang ipinagbabawal po sir kasi yung mga itlog, similya o ano ay nasisira po. Opo. Kumusta naman sir yung coordination ninyo sa pagitan po ng mga bantay dagat? Di ba may mga bantay dagat tayo? Ano na nga sir, si Farmsy na po yung mga ano ngayon, Barangay Fisheries and Aquatic Resources. Ayun na yun. Opo. Bantay dagat. Yung Barangay Aquatic Fisheries Aquatic Bee Farm Resources. Sea po. Bee Farm Okay. Sea. So maganda no, at noong kailan ba yun? Parang nagkaroon ng event dito sa lugar ng La Huerta sa Bulungan. Parang mas in-improve nila yung mga bantay dagat. Parang mas pinaigi nila at nagkaroon ng mga seminars para kung sakaling magkaroon ng ganitong sitwasyon, at least magkaroon ng magandang proper coordination, kasama po kayo, at kahit papano yung mga kapwa nila mangingisda, dahil siyempre, yung mga yan nasa barangay level, tapos yung mga ngingisda nandoon din, malamang, napapaalalahanan kaagad sila na wag silang lalabag doon po sa ating mga lokal na ordinansa. Bale po ang aming counterpart po ngayon dyan, yung City Agriculture Office po, si Ma'am Amelia Hernandez po. Siya po yung nag-create po ng si Farmsy, yung City of Parañaque, Agriculture Fisheries and Aquatic, at saka yung Barangay Fisheries and Aquatic Resources po. Yun po yung ginawa niya po na sa mga fisher folks natin. Sila po yung active po na kasama namin sa pangangalaga po ng ating karagatan po dito sa Parañaque. Ayan, tama po. Si Ma'am Amelia Hernandez, siya po ang head ng City Agriculture Office ng City of Parañaque. Ano? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, opo, dahil ang kasama po natin, taga Maritime Police naman, opo, at batid po natin na ito po, sila po ay mga pulis, kaya lang sila po talaga ay nakapokus doon po sa mga kaganapan sa mga baybaying dagat at yung mga activities dyan, at sila po ay isa sa nagmumonitor doon at nagbabantay talaga. Opo, total sir, kung okay lang po sa inyo, nandito po tayo sa Metro Manila, at pumutok yung usapin po sa usapin ng reclamation. Batid po namin sir na hindi niyo naman po ito hindi niyo po ito jurisdiction, bagkus nasa nasa Philippine Coast Guard naman. Opo, pero nasa inyong area of responsibility. Hingi lang po ako sir ng konting update sa inyong daily routine diyan po sa area. Yung pinaka-daily routine niyo po sa lugar. Regarding po dyan sa mga nagkakantak po ng dredging po ay minomonitor din po namin kung ano po yung mga nangyayari po. Yun lang po ang aming tasking po dyan sir. Daily po ang aming pagmumonitor po dyan sir. Ayan, so tama po ang sinabi ni Sir, ni Police Executive Master Rameses T. Pasis naman, na sila po ay ang kanilang pangsyon nasa monitoring. Opo, pero kung may lumabag talaga na nandoon sila, siyempre Sir, nasa jurisdiction nyo po yon. Opo. So, doon po sa ating mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, at lalong-lalo na po yung dating kaganapan dito po sa outcome, dito po sa usapin ng tinatawag na Boracay, o yung tinatawag sir dito sa na-develop natin dito sa sakop ng Maynila. Opo, kumusta naman sir yung lugar at kumusta naman yung mga namamasyal tuwing Sabado o Linggo? Kumusta naman po ang kanilang outcome? Maganda po yung
resulta po ng ginawa po ng DNR natin dyan sa Dolomite Beach po. Ayan, Dolomite. Nag-i-enjoy po ang ating mga kababayan at mga turista na namamasyal po dahil napakaganda po ang ginawa dun sa ating Dolomite po, sir. Opo. So, ito pong Dolomite, ano naman na to, ay naganap po ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, na batay na rin po sa ating pagtatanong doon po sa ating mga namamasyal dyan, ay talagang sila po ay naging masaya. Opo, dahil kasi dati-rate, yung pong lugar ay napapabayaan po yan at talagang marumi at halos hindi mo pwedeng pasyalan dahil sa amoy pa lang ay hindi na po maganda. Pero dahil nga po dyan sa yung improvement na nangyari po dyan sa lugar, so yung pong ating mga kababayan ay talagang tuwing Sabado o kaya Linggo o kaya ordinary day, ako nga po kahit Lunes o Martes, kapag ako ay napunta ng Maynila, pagbalik ko, sumisilip ako sa dahil maganda ang lugar. So ito po ay isa lamang na nagpapatunay na kapag ang ating mga law enforcement unit, maging ang ating lokal na pamalaan, maging ang ating nasyonal na gobyerno, kapag nagtutulungan, nagiging maganda ang resulta. Opo, halimbawa, sa usapin ng pagtatapon ng basura, diyan po sa coastal areas na yan, kung hindi magkakaroon ng disiplina ang tao at pagkatapos pababayaan pa ng lokal na pamalaan, ay ang mangyari po talaga is kawawa yung lugar at saka hindi kapaki-pakinabang Oo. So okay, doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 7:55. Mr. Chairman, konting patalastas please. At tayo po ay muling babalik. Opo, siyempre ang ating kasama po, ito pong si Police Executive Master Rameses T. Pases, nasa kasalukuyan po ay nagbibigay ng ulat para sa mamamayan dito po sa Metro Manila, maging sa Karatig Lalawigan. Mark Allen Besa to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maayos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itong batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tampo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo dito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa Bangunan po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters, kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayo South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office,
under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Aku meriang, butuh perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Ayan, so, opo, so ating pong patalastas mula po yan sa Senro, ano? Sa panguna po ng ating boss na ito pong si Boss Mark Allen Besa, siya po ang head ng Senro at sa kasalukuyan siya po ang presidente, ano? Aba naman, pagkatapos siya po ay naging auditor ng National Economic, ito pong Senro. Talagang the best po itong ating kasama naman na si Boss Mark Allen Besa. Ayan, opo. So, doon po sa ating mga kaibigan, diyan po sa lugar ng Camarinesor, diyan po sa Partido area, no? Opo, so ilang araw ko po na hindi ko kayo nabate, lalong-lalo na po yung taga-lugar ng Naga, Pili, Ocampo, Tigaon, Guwa, San Jose, Lagunoy, Presentacion, at Gatchitorena, maging diyan po sa lugar ng Karamuan, ha? Regards ko po kayo mga manoy, mga manay. Opo, at yung pong ating kasama na si Antonios Paulitis naman, ay talagang kahapon, opo, tumanggap po siya ng napakabigat na award dito po sa Metro Manila. So, humingi po ako ng paumanin sa kanya. Opo, dahil ang usapan po namin, magkikita kami dito sa Metro Manila. Kaya lang, sa dami po ng aking schedule ilang araw na, nakaligtaan ko. Akala ko August 21 pa po yung awarding nung kanyang pagkakilala na mo at kaya hindi po ako nakapunta kahapon. Opo, so pero wag ko pong kayo mag-alala at bukas ng sa aking programa, ilalabas ko po yung kaganapan dyan po sa Okada, Manila. So congratulations po sa ating kabayan na ito pong si Antonio Paulete. At yung pong mga kaibigan po natin dito sa lungsod ng Parañaque, ito pong si Barangay Captain Roberto Obet Alano ng Barangay Moonwalk. Regards po natin, talagang tuloy-tuloy lang po ang laban, Cap Obet Alano. Batid po natin na talagang malapit na po ang usapin sa barangay eleksyon. Talagang may mga babato po sa inyo. At ang maganda po roon, ilagan nyo lang, sir. Dahil kapag nailagan nyo po yan, malamang kayo pa rin po ang wagi sa 2023 barangay eleksyon. At ganoon din po, so kumusta pa rin po natin ito pong the champion, the barangay captain of the barangay San Isidro sa panguna po ni Kapitan Noel Kidlat Haplos. Doon po sa usapin ng Barangay Power, halos talagang napakarami pong award ang tinanggap ng San Isidro. Opo, maliban dyan, at ang dabis po doon dahil sa galing sa panunungkulan nitong punong barangay na to na si Noel Haplos, mantakin nyo po yan, wala po siyang kalaban ngayon. Palakpakan po natin.
At siyempre gusto po natin ipaalam noong Sabado dito po sa lungsod ng Parañaque, ito pong mga taga St. Mary Queen of Peace diyan po sa lugar ng Lim Compound sa Barangay San Dionisio ay ito po yung pong more or less umabot na 284 families na nakatira diyan po sa more or less 1 hectares o 10,000 square meters na lupain ay nakakatanggap na po sila ng palupa mula po sa lungsod ng Parañaque. At ito po ay siyempre sa panguna po ng butihing Mayor Eric Olivares sa tulong po ng mga department heads, lalong-lalo na po itong umado, ito pong tinatawag na local housing board at ganun din po the city council sa panguna po ng butihing Vice Mayor Juan Villapuerte. Opo, at gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan, dito po sa lungsod ng Parañaque, mula po nang umupo, ito pong butihing Mayor Eric Olivares, kasama po ang Vice Mayor Juan Villapuerte, yung pong usapin sa palupa ng lungsod ng Parañaque para ipamahagi doon po sa mga residente na sa kasalukuyan ay nakatirik sa kanilang, sa mga nakatirik doon po sa mga lupa na hindi pag-aari. Ito po ay binili na po ng lungsod ng Parañaque para po ipamahagi sa kanila. Opo, kung magugunitan nyo po, ito pong Sampaloc 2, diyan po sa barangay BF Homes, napakalaking lupain din po ang binili ng lungsod ng Parañaque para po sila ay hindi na po mapalis ng pribadong may-ari at sa kasalukuyan, ang lupa ay nasa lungsod ng Parañaque na at sigurado ng 100% sila po ay mananatili na sa lugar at hindi na po sila mapapaalis. Palakpakan po natin yan. At ang maganda pa po rito, ang kanila pong babayaran para po mapasarili po nila ang kanilang lupa na yan na kinatitirikan ay talagang nasa murang halaga lamang. Opo, inuulit ko po, sa murang halaga lamang. Dahil ito po ay pagsusumikap ng pamalaan ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ni Mayor Eric Olivares at Vice Mayor Juan Villapuerte, 10 ng kanilang mga konsyalis mula po sa Distrito 1 maging sa Distrito 2. Opo, yung po ang maganda, mantakin nyo po, sa tagal ng panahon, marami pong nakaupo. Pero po nang umupo itong pamilya Olivares sa panguna po ng dating mayor at ngayon congressman na si Edwin Olivares at sinundan po ng butihing Mayor Eric Olivares at kasama pa po ang butihing Vice Mayor Juan Villapuerte, yung pong libu-libong mga residente ng lungsod ng Parañaque, automatiko po na sila ay hindi na mapapaalis sa kanilang kinatitirikan dahil binili na po ng lungsod ng Parañaque ang lupain na kung saan sila nakatirik. Grabe. Ayan, so ito po ay update lang po namin sa inyo dahil gusto po natin ipaalam na dito po sa Parañaque, ginagawa po ang lahat ng mga nanunungkulan para yung pong ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay dito po naninirahan ay maiwasan na po yung lipat kung saan saang probinsya sa usapin ng relocation. Opo, kasi marami man po talagang nare-relocate. Yung pong tinatawag ng mga informal settlers o sabihin po natin na talagang hindi nagkasundo yung pribadong pagmamayari ng lupa at saka ang lokal na pamahalaan. Opo, kasi dito po sa lungsod ng Parañaque, gusto po natin ipaalam na ang lupa po rito ay talagang ubod na po ng mahal. Umaabot na po ng 60,000 per square meters. Along Quirino Avenue, yung mga main road po dito sa Parañaque, isipin nyo po, 60,000 per square meters, 50,000 per square meters, 30,000 per square meters. Ganun po kamahal ang lupa rito sa lungsod ng Parañaque. Opo, pero sa kabutihang loob ng pamalaan ng lungsod, ang mga lupaing ito, katulad po dyan sa lugar ng San Dionisio, na ibinigay lamang po sa halagang 6,500, samantalang ang zonal value po nito ay umabot ng mahigit 30,000, pero dahil nga po sa pagmamahal ng pamalaan,
ay talagang ginawa ng paraan na mabili po ito sa murang halaga para mabayaran din po ng mga nakatira sa murang halaga rin. Opo, yun po ang pinaka-update dito, katulad po doon sa lugar ng Sampaloc, na ang zonal value din po, more or less ay mahigit 30,000 din, pero nakuha lang po ito sa tila, umabot na lamang po ng 2,500 per square meters. Isipin niyo po yan. So yung po ang malaking accomplishment po ng pamalaang lokal, yung pong pagmamahal doon po sa mga kababayan natin na sa kasalukuyan ay wala pa pong sariling lupa sa kanilang kinatitirikan. Opo, sana yung pong ating mga karatig lungsod, sana gayahin nyo na po para maiwasan nyo na po yung relocation na dinadala nyo po yung mga tao doon po sa lugar na mas mahirap pa at walang ilaw, walang tubig, walang trabaho, walang paaralan. Paano mabubuhay ang tao? Kaya anong nangyayari, yung pong mga nakatira doon na nilipat, bumabalik po dito sa Metro Manila at makikita nyo po nakatira sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng, sa gilid ng baybayin, sa gilid ng tabi-tabi na lang sila nakatira dahil wala nga po silang makain. Opo, yun po ang katotohanan yan, na sana ang ganitong sistema ng ating pamalaan ay maiwasan na po at mahalin ninyo yung mga nakatira dyan sa inyong syudad naman, sa inyong area of responsibility dahil naging kabahagi naman sila sa pag-unlad ng inyong syudad. Hindi po yung umunlad na nga po ang syudad, pagkatapos yung mga maralitang Pilipino, pauwiin nyo po ng probinsya o kaya itatapon nyo po doon sa mga relocation na wala pong hanap buhay. Sir, pasensya ka na dahil medyo nagkaroon po tayo ng konting adlib dahil gusto po natin iparamdam na ang pagmamahal ng isang punong lungsod at saka ng pangalawang punong lungsod dito po sa Parañaque. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:10 ng gabi. Siyempre, kasama pa rin po natin ito pong si Police Executive Master Sergeant Rameses T. Pases na sa kasalukuyan may idadagdag pa po siya doon sa kanyang ulat sa ating mga mamayan. Sir. Magandang gabi po muli sa ating mga kababayan. Gusto ko lang pong ipaalam sa atin sa pangunguna po ng aming Station Chief, Police Kenneth F. Lumbre po, na nakipag-participate po kami ng CIMEX sa pag-intercept ng drug smuggling at human trafficking ng interagency exercise Alalayan 2023 kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, PDEA, Bureau of Immigration at Philippine Port Authority, hosted ng National Coast Watch Center sa breakwater ng Pier 13 Port Area, Manila. Ito po ay isang pagsasanay, baka po magkaroon po ng actual senaryo po dito sa aming nasasakupan po ng Manila Bay para po makapaghanda po ang ating mga counterpart po at aming agency po. Yun lang po, sir. Ayan, so talagang maganda sir, nagkaroon po pala kayo ng training. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan doon po sa ating mga kaibigan, ang ating pong kasama ngayon ay si Police Executive Master Sergeant Rameses T. Pases at nagbigay po siya ng ulat para sa ating mga mamamayan. Oo, so sana po doon po sa ating mga nakakataas down to barangay level, sana po ang ating pong karagatan ay manatiling malinis at ligtas sa anuman uri ng, sabi nga po natin doon sa mga illegalista o anuman uri ng mga kababayan natin na hindi gumagawa ng hindi maganda, sana maiwasan na po ito sa usapin ng pagtutulungan sa ilalim pa rin po ng ating Southern NCR Maritime Police dito po sa lungsod ng Parañaque. Siguro sir, kung may dadagdag po kayo, tuloy nyo na. Okay na po, sir. Okay na po yun, sir. Yung mga natin sir, pasalamatan natin yung ating mga kakataas. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming Station Chief, Police Captain Kenneth F. Lumbre, ay nagpapasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aming mga hadikain,
sa aming programa po sa aming station po. Maraming salamat po muli at ang iyong lingkod, Police Executive Master Sergeant Ramises T. Pasis. Maraming salamat. At sa iyo rin po, Sir Gaspar, thank you po sa pag-invite sa amin dito po sa radio guesting niyo po. Sana po hindi po kayo magsasawa po. Ayan, so maraming salamat sir. Kami po ay ang pamunuan po ng Parañaque Net Radio. At kami po ay natutuwa at nagpapasalamat dahil po sa katulad niyo po mga men in uniform, nagiging bukas po ang iyong tanggapan para mag-ulat sa ating mga mamamayan. Ano? Opo, kasi kung kayo po ay every now and then nagkakaroon po ng pag-uulat, at least yung pong ating mga kababayan ay naging aware at kung sakasakaling sila po ay may problema at may mga katanungan sa usapin ng maritime naman, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan, ang ating mga ngingisda, at least madali po kayong makausap o madali po kayong makahalubilo. Opo, so yun po ang maganda doon po sa nagiging bukas ang ating mga pampublikong tanggapan, maging dito po sa ating mga kapulisan, dahil yung flow ng information ay talagang nagiging maganda at yung harmonia between the tinatawag na ordinary citizen at saka yung ating mga men in uniform ay nagiging maganda po ang daloy. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali, maging sa gabi, sama-sama tayo dito po sa ating programang Manibela ng Masound Dago. Siyempre, kasama po si Police Executive Master Sergeant Ranisis T. Pases. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Agosto 21, taong kasalukuyan at holiday po ito, yung tinatawag na Ninoy Aquino Day. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Magandang araw po sa ating lahat. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa biyahero, mga meat vendors at sa ating mga namimili na magkaisa sa ating kampanya laban sa African Swine Fever o ASF sa pangunguna ng Bureau of Animal Industry. Ang ASF ay isang viral disease na mabilis kumakalat at pumapatay ng mga baboy. At kung hindi mapipigilan, ay matindi ang epekto nito sa industriya. Especially sa mga baboy, lalo na sa mga nag-aalaga nito. Kaya buong puso po ang suporta ng pamahalang lungsod ng Parañaque sa kampanyang Super Pig at Dr. V upang ipaabot sa lahat ang kahalagahan ng pagsunod sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Sa mga nagbebenta ng baboy sa palengke man o sa internet, kumuha tayo ng certificate of meat inspection or meat inspection certificate mula sa Veterinary Service Office at i-display ito sa iyong mga pwesto o website. Para naman sa mga consumers, bumili lamang tayo ng karning baboy mula sa mga sellers na may Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate upang matiyak ang binibili natin ay hindi namatay dahil sa ASF. Sa mga biyahero naman, iwasan po nating magdala ng karning baboy at iba pang pork products. At kung hindi maiiwasan, ay ideklara sa Veterinary Quarantine Service upang masuri. Kayang-kaya nating sugpuin ang pagkalat ng ASF kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa. Iligtas natin ang kabuhayan ng ating mga nag-aalaga ng baboy. Upang sa ganun, ay matiyak nating meron din tayong mabibili at abot kaya ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Muli po, nananawagan tayong magkaisa ang lahat sa kampanya laban sa African Swine Fever. Maraming salamat po.